Naiwan ako ng aking asawa para sa kanyang sekretarya at kinuha niya ang bawat sentimo ko. Kinailangan kong ibenta ang aking singsing sa kasal para makabili ng pamasahe sa tren. Sa istasyon, nakita ko ang isang matandang lalaki na nanginginig sa lamig. Binigyan ko siya ng huling 100 piso ko para makabili siya ng mainit na pagkain. 3 araw pagkatapos, isang limusin ang huminto sa tapat ng ampunan kung saan ako natutulog. Lumapit ang driver at tinawag ang pangalan ko. Ginang Santos, hinihintay po kayo. Sundan niyo ang kwento ko hanggang matapos at mag-comment ng lungsod kung saan niyo ito pinapanood para malaman ko kung hanggang saan na ang narating ng kwento ko. Nanginginig ang mga kamay ko habang hawak ang mga papel ng diborsyo. Mas mabigat ito kaysa sa nararapat. 20 taon ng pagsasama na nabawasan sa malamig na lengguwahe ng batas na nakasulat sa papel. Nakaupo ako sa opisina ng abogado ko, nakatingin sa pirma ni Jose, tila napakasigurado, napakapinal, habang ang akin ay nananatiling blangko, naghihintay upang tatakan ang aking kapalaran. Ang inyong asawa ay naging napakametikuloso. Ang mga joint account, ang ipon, maging ang retirement fund. Lahat ay nailipat o na-liquidate na legal dahil maraming ari-arian ang nakapangalan sa kanya. Tumigil ako sa pakikinig. Ang mga salita ay naging ingay lamang habang pinapanood ko ang pagbagsak ng niyebe sa labas ng bintana. Sa edad na 52, nagsisimula akong muli ng walang-wala. Si Jose ay nagplano nito ng detalyado habang ako ay lubos na nagtitiwala sa kanya. 20 taon ng paniniwalang kami ay magkapareha at ako pala ang tanga na hindi nakakita, ang sekretarya. Ang pangalan niya ay Sofia at siya ay 20 taong gulang. Nakilala ko siya sa Christmas party ng kumpanya, 6 na buwan lang ang nakalipas. Pinuri niya ang aking damit nang may ganong kasinsero na minahal ko siya talaga. Ngayon, ang kabalintunaan ay parang asido na dumadaloy sa aking lalamunan. Ang bahay ay ibebenta para bayaran ang mga utang na naipon niya, patuloy ng abogado. Magkakaroon kayo ng humigit kumulang 72 oras para kunin ang inyong mga personal na gamit. Tumango ako ng mekanikal. Ang isip ko ay sinusubukang unawain kung paano nagawang sirain ni Jose ang aming buong buhay habang ako ay nagpaplano ng aming nalalapit na ika-30 anibersaryo. Naghahanap ako ng mga destinasyon ng cruise habang siya ay nagpaplano ng aking pinansyal na pagpapatay. Paglabas ko sa opisina na iyon, naramdaman kong parang multo ako. Dumadaan ang mga tao sa bangketa, nabubuhay sa kanilang normal na buhay habang ang sa akin ay gumuho. Nagbuzz ang cellphone ko, may text mula sa kapatid kong si Elena. Kamusta ang usapan? Tawagan mo ako? Hindi ko siya matawagan. Hindi pa. Nagbabala si Elena tungkol sa kilos ni Jose kamakailan, ang kanyang mga gabing nasa opisina, ang kanyang biglaang interes sa pag-ehersisyo at pagbili ng bagong damit. Pinagtanggol ko siya, tinawag siyang paranoid. Ang kahihiyan ng pagiging mali ay mas masakit pa kaysa sa mismong pagtataksil. Ang susunod na 22 oras ay lumipas na parang panaginip, punong-puno ng pag-aayos ng mga kahon at pagharap sa katotohanan ng aking sitwasyon. Ang mga kaibigan na akala ko'y nagmamalasakit ay biglang hindi na available. Lumalabas, mabilis kumalat ang balita sa maliliit na bayan. At ang pagiging inabando ng asawa ng isang respetadong negosyante ay ginawa akong social paraya. Sa huling araw, dumating si Jose para kumuha ng ilang gamit. Mukha siyang mas bata, nakasuot ng mga damit na hindi ko pa nakikita noon. Mamahaling damit na marahil ay pinili ni Sofia. Maria, kailangan mong intindihin, nagsimula siya. Ngunit itinaas ko ang aking kamay. Hindi, Jose, wala akong kailangang intindihin. Kunin mo lang ang kailangan mo at umalis ka na. Kinuha niya ang ilang album ng litrato at ang kanyang mga golf trophy. 28 taon ang pagsasama at iyon lang ang mahalaga sa kanya. Hindi ang mga litrato ng pamilya kung saan masaya kami. Hindi ang album ng kasal na pinahahalagahan ko, kundi ang kanyang mga golf trophy lamang. Magiging okay ka lang, sabi niya habang papunta sa pinto. Mas malakas ka kaysa sa iniisip mo. Halos matawa na ako sa kabaliwan nito. Sistematiko niyang sinira ang buhay ko at pagkatapos ay nagkaroon pa siya ng lakas ng loob na bigyan ako ng pep talk. Ngunit hindi ako sumagot. Hindi ko siya bibigyan ng kasiyahan na makita akong sumuko. Pagkaalis niya,
Umupo ako sa aming walang lamang sala, ang aking walang lamang sala, at sa wakas ay hinayaan ang aking sarili na umiyak. Malalim, masakit na paghikbi na nanggagaling sa isang lugar na hindi ko alam na umiiral. Hindi lamang ako nagluksa para sa aking kasal, kundi para sa babaeng ako noon, ang mapagtiwalaang babae na naniniwala sa happily ever after. Mayroon akong eksaktong 7,000 piso sa pangalan ko. Ang singsing sa aking daliri ang tanging bagay na may halaga na natira sa akin. Ito ay isang magandang singsing, 2 kara sa isang vintage setting na dating pagmamay-ari ng lola ni Jose. Ang kabalintunaan ay hindi nawala sa akin na ang tanging mahalagang bagay na pagmamay-ari ko ay isang simbolo ng pag-ibig na sumira sa akin. Ang may-ari ng pawn shop ay halos hindi tumingin nang pumasok ako. Ano ang maipaglilingkod ko sa inyo? Tinanggal ko ang singsing sa aking daliri sa huling pagkakataon. Nag-iwan ito ng maputlang bakas ng balat na parang peklat. Gusto ko itong ibenta. Sinuri niya ito sa ilalim ng kanyang jeweler's loop, iniikot ito dito at doon. Magandang piraso, vintage setting. Maaari ko kayong bigyan ng 2,500 piso. 2,500 piso para sa 20 taon ng paniniwalang ako'y minamahal. Tila tama. Kunin ko na, sabi ko. Gamit ang pera mula sa aking singsing at ang aking ipon, bumili ako ng one-way ticket papuntang Baguio. Hindi pa ako nakakapunta sa Baguio, ngunit tila sapat na ang layo nito mula sa buhay na nag-implode sa paligid ko. Sapat na ang layo mula sa mga bulong at mga pagtingin na puno ng awa. Ang istasyon ng tren ay halos walang tao nang dumating ako noong gabing iyon. Isang malakas na bagyo ng niyebe ang nagsimula, ang uri na nagpapalaya sa mundo sa likod ng kurtina ng puti. Hinigpitan ko ang aking isang vali at bag. Lahat ng pagmamay-ari ko ay nabawasan sa kaya kong dalhin. Doon ko siya nakita. Isang matandang lalaki ang nakaupo sa bangko malapit sa mga vending machine, nakasuot ng manipis na coat na halos walang proteksyon laban sa lamig. Siya ay marahil nasa 70s na may pilak na buhok at mabait na mga mata na tila nawawala. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Kung dahil sa lamig o dahil sa katandaan, hindi ko malaman. Habang siya ay naghahalungkat sa kanyang mga bulsa, dapat sana ay hindi ko na lang ito pinansin. Mayroon akong eksaktong 30 piso pagkatapos bilhin ang aking tiket at isang maliit na bote ng tubig. 30 piso na kailangang magtagal hanggang sa malaman ko kung ano ang gagawin ko sa Baguio. Ngunit habang pinapanood ko siyang nanginginig sa hindi sapat na coat, hindi ko siya maiwan. "Excuse me po," sabi ko, papalapit sa kanya ng dahan-dahan. "Okay lang po kayo?" Tumingala siya na may nagulat na mga mata na parang hindi siya sanay sa mga estranghero na nakikipag-usap sa kanya. "Opo, okay lang ako. Hinihintay ko lang ang tren ko." Ngunit hindi siya okay. Nakita ko ito sa paraan ng kanyang paghawak sa sarili, ang pagkabigo sa kanyang mga balikat. Ito ay isang postura na kinikilala ko dahil ito ang suot ko sa loob ng maraming araw. "Napakalamig ngayong gabi," sabi ko, nauupo sa tabi niya. "Kumain na po ba kayo?" Umiling siya ng bahagya. Mukhang nawala ko ang wallet ko, pero ilang oras pa bago dumating ang tren ko. Okay lang ako. May kung anong sa paraan ng kanyang pagsabi, ang tahimik na dignidad na may kasamang halatang pangangailangan na nagpaalala sa akin ng aking ama. Ang aking ama ay mapagmataas, ang uri ng tao na mas gugustuhing magutom kaysa humingi ng tulong. Nang kapako ang aking bag at kinuha ang aking huling 20 piso. Ang papel ay parang marupok sa aking mga daliri, na kumakatawan sa pagkakaiba sa pagitan ng pagkakaroon ng isang bagay at wala talagang kahit ano. "Pakisuyo po," sabi ko, iniaabot ito sa kanya. "May coffee shop sa kabilang kanto, bumili po kayo ng kahit ano pong mainit." Nanlaki ang kanyang mga mata. "Naku, hindi po pwede. Napakabuti niyo po." "Pakisuyo po," ulit ko. Mas gagaan po ang loob ko kung alam kong kayo ay mainit at busog. Tinitigan niya ang mukha ko ng matagal at nakita ko ang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Pagkagulat, pagkilala sa isang mabait na kaluluwa na lumalapit sa isa pa sa isang sandali ng kadiliman. "Salamat po," sabi niya ng tahimik, tinanggap ang pera. "Hindi niyo alam kung gaano kalaki ang ibig sabihin nito para sa akin."
Habang siya ay naglalakad palayo sa umiikot na niyebe, naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko naranasan sa loob ng maraming linggo. Kapayapaan, hindi kasiyahan. Malungkot pa rin ako at naliligaw at natatakot sa mga susunod na mangyayari. Ngunit sa sandaling iyon, nagawa kong tulungan ng iba at iyon ay sapat na. Ang tren ko ay dumating isang oras pagkatapos at hindi ko na muling nakita ang matandang lalaki. Habang papalayo kami sa istasyon, pinisil ko ang aking mukha sa bintana at pinanood ang bayan na nawawala sa bagyo. Umalis ako ng walang dala, patungo sa isang hindi tiyak na kinabukasan. Ngunit sa kung paano man, ang gawaing iyon ng kabutihan ay nagbigay sa akin ng isang bagay na nawala ko sa pagkasira ng aking kasal. Pag-asa na mayroon pa ring kabutihan sa mundo kahit na gumuho ang lahat ng iba pa. Hindi ko alam na ang 100 peso na iyon ay magpapabago ng lahat. Ang bagyo sa Enero ay hindi mapagpatawad. Ang lamig ay tumatagos sa aking manipis na coat na parang ngipin at ang hangin ay nagdadala ng niebe na sumasampal sa aking mukha habang bumababa ako sa tren. Inisip ko ang sandaling ito ng iba, marahil ay nakaramdam ng kalayaan, handa para sa isang bagong simula. Sa halip, naramdaman kong parang isang nawawalang bata sa isang lungsod na tila determinadong lamunin ako ng buo. Ang istasyon ng tren ay mas mainit kaysa sa mga kalye, ngunit hindi ko ito maaaring gawin magpakailanman. Sa 73 centavos na nasa bulsa ko at walang mapupuntahan, ginawa ko ang isang bagay na hindi ko kailanman inakalang magagawa ko. Nagtanong ako ng direksyon patungo sa pinakamalapit na homeless shelter. Mga 8 block pahilaga, sabi ng clerk sa information desk. Professional ngunit hindi masungit ang kanyang tinig. Ngunit baka gusto mong magmadali. Humihinto sila sa pagtanggap ng 9:00 ng gabi. 8 block. Sa normal na pagkakataon, iyon ay isang kaaya-ayang lakad. Ngunit dala ang lahat ng aking pagmamay-ari sa isang maleta habang patuloy na bumabagsak ang niebe at bumababa ang temperatura, ang 8 block na iyon ay parang marathon. Ang Baguio City Mission ay nakatayo sa isang kanto na nakakita na ng mas magagandang araw. Ang gusali ay matibay, ngunit pagod na may dilaw na ilaw na tumatagos mula sa mga bintana na nangangako ng init. Isang maliit na karatula sa tabi ng pinto ang nakasulat. Lahat ay malugod na tinatanggap. Ang 3 salitang iyon ay halos nagpaiyak sa akin. Sa loob, ang amoy ang unang tumama sa akin. Industriala na disinfectant na hinaluan ng pagluluto ng pagkain at napakaraming tao sa maliit na espasyo. Ang lobby ay puno ng tahimik na aktibidad habang ang mga staff ay nagpoproseso ng mga dumarating sa gabi. Ako si William Hartwell, sabi niya. Iniaabot ang kanyang kamay. At utang ko sa inyo ang napakalaking pasasalamat. G. Hartwell, hindi ko maintindihan. Hindi niyo ako utang kahit ano. 100 piso lang po iyon. Ang kanyang mga mata ay kumunot sa mga sulok. 100 piso lang. Halika, umupo tayo sa tabi ng apoy at ipapaliwanag ko ang lahat. Dinala niya ako sa isang library na parang mula sa isang panaginip, mga bookshelf mula sa sahig hanggang sa kisame. Mga upuang balat na nakaposisyon sa paligid ng isang nagliliyab na fireplace at ang amoy ng lumang libro at pinakintab na kahoy. Nagsignal siya sa akin na umupo sa isa sa mga upuan habang siya ay umupo sa isa sa tapat ko. Una, gusto kong humingi ng paumanhin para sa panlilinlang, nagsimula siya. Ang nakita niyo sa istasyon ng tren, hindi iyon ang pagkatao ko. Pinag-aralan ko ang mukha niya, sinusubukang iugnay ang marangal na ginoong ito sa naliligaw na lalaki na nakilala ko 3 gabi ang nakalipas. Sino po kayo? Si William ay sumandal sa kanyang upuan, ang kanyang mga daliri ay nakapatong. Maaari niyo akong tawaging isang napakayamang tao, Maria. Nagtayo ako ng aking yaman sa real estate development at investments. Ngunit ang kayamanan, natutunan ko, ay maaaring isang biyaya at isang sumpa. Tumayo siya at naglakad patungo sa mantel kung saan ang isang malaking litrato ay nagpakita sa kanya kasama ang isang magandang babae na tila kasing edad ko. Siya ay may mabait na mga mata at isang makinang na ngiti. Iyon ang aking asawa, si Eleanor ang aking asawa. Pumanaw siya 8 buwan na ang nakalipas.
Ang sakit sa boses niya ay hindi mapag-aalinlanganan at naramdaman kong naninikip ang puso ko sa pakikiramay. Pasensya na po, 43 taon ng kasal. Patuloy niya, ang kanyang tinig ay puno ng damdamin. Siya ang lahat ng mabuti sa buhay ko. Si Eleanor ay may kahanga-hangang kakayahang makita ang pinakamahusay sa mga tao, na maniwala na ang kabutihan ay umiiral pa rin sa mundo, kahit na ang ebidensya ay nagsasabi ng iba. Bumalik siya sa akin at nakita ko ang luha na nagkikislapan sa kanyang mga mata. Pagkatapos niyang mamatay, ako ay naligaw, maging mapait. Nagsimula akong maniwala na ang mga tao ay nagmamalasakit lamang sa pera, na ang tunay na kabutihan ay wala na. Nagsimula akong kamuhian ang kinakatawan ng aking yaman dahil tila ito ang naglalabas ng pinakamasama sa mga tao sa paligid ko. Lumapit ako sa aking upuan, nahihila sa kanyang kwento sa kabila ng aking pagkalito kung bakit niya ito ibinabahagi sa akin. 3 linggo na ang nakalipas, nagkaroon ako ng tinatawag ninyong breakdown. Sinabi ko kay Antonio na kailangan kong lumayo upang makita kung may kabutihan pa sa mundo. Kaya, nagsuot ako ng lumang damit, hindi nagdala ng anumang pagkakakilanlan, walang credit card, wala talagang makakapagpakilala sa akin bilang si William Hartwell. Gusto kong makita kung paano ako pakikitunguhan ng mga tao kapag wala akong maiaalok sa kanila. Natigilan ang aking hininga habang nagsisimulang maunawaan. Sa loob ng 3 linggo, naglakad ako sa iba't ibang lungsod, iba't ibang mga kapitbahayan, bumisita ako sa mga ampunan, umupo sa mga parke, tumayo sa mga sulok ng kalye. Alam mo ba kung ano ang natuklasan ko? Ang kanyang tinig ay naging mapait. Naglakad ang mga tao sa tabi ko na parang hindi ako nakikita. Walang isang tao ang nag-alok ng tulong. Walang isang tao ang nagbigay man lang ng eye contact. Nagsimula akong isipin na mali si Eleanor, na ang kabutihan ay patay na talaga. Lumapit siya sa aking upuan, ang kanyang mga mata ay matindi. At pagkatapos ay nakilala kita sa istasyon ng tren na iyon. G. Hartwell, halata na nahihirapan ka. Pinutol niya ako. Nakita ko ito sa iyong postura, sa paraan ng paghawak mo sa nag-iisang maleta na parang ito ang naglalaman ng lahat ng iyong pagmamay-ari. Mayroon kang lahat ng dahilan para baliwalain ako, para ituon ang pansin sa iyong sariling mga problema, ngunit sa halip ay umupo ka sa tabi ko. Nagsalita ka sa akin na parang ako ay isang tao na karapat-dapat alagaan. Naalala ko ang sandaling iyon, naaalala ang malungkot na paraan ng kanyang paghawak sa sarili. Pinagpaalala mo ako sa aking ama. Napakayabang din niya, masyadong mapagmataas para humingi ng tulong kahit na kailangan niya ito. Ang mga mata ni William ay lumambot, at pagkatapos ay ibinigay mo sa akin ang iyong huling 100 piso. Kinumpirma ni Antonio na mayroon kang ang eksaktong 73 centavos na natira pagkatapos mong bigyan ako ng perang iyon. Literal na ibinigay mo sa akin ang lahat ng mayroon ka. Ang silid ay nanahimik, maliban sa pagkaluskos ng apoy. Naramdaman kong nasobrahan, hindi kayang iproseso ang kanyang sinasabi. Pero bakit? Sa wakas ay tanong ko, bakit ito napakahalaga sa iyo? Bumalik si William sa kanyang upuan, nakahilig pasulong ng masigasig. Dahil sa sandaling iyon, napatunayan mo na tama si Eleanor, napatunayan mo na ang kabutihan ay hindi patay, na mayroon pa ring mga tao sa mundong ito na tutulong sa isang estranghero dahil lamang ito ang tama. Hindi mo lang nailigtas ang aking pananampalataya sa sangkatauhan, Maria. Literal mong nailigtas ang buhay ko. Hindi ko maintindihan. Ang kanyang tinig ay bumaba sa halos pabulong. Nakalaplano na akong tapusin na ang lahat. Ang gabi na iyon sa istasyon ng tren, sana ang huli kong pagsubok. Kung walang magpapakita ng kabutihan sa akin, kung walang magpapatunay na mayroon pa ring mabubuting tao, ako ay hindi na mahalaga ngayon dahil binigyan mo ako ng kabutihan. Binigyan mo ako ng pag-asa. Ang bigat ng kanyang mga salita ay tumama sa akin na parang pisikal na suntok. Ang aking simpleng gawa ng pakikiramay ay nagligtas sa buhay ng isang tao. Nagsimula akong umiyak. Hindi ang banayad na luha na pinipigilan ko, kundi malalim, nakakabigla na paghikbi. Naku, aking mahal, sabi ni William.
lumalapit upang lumuhod sa tabi ng aking upuan. Hindi ko sinasadyang guluhin ka. Hindi nyo maintindihan, pinamahalaan ko sa pagitan ng mga hikbi. Ang mga linggong ito, pakiramdam ko ay walang silbi ako, walang halaga. Iniwan ako ng aking asawa na walang-wala at nagsimula akong maniwala na marahil ay wala talaga akong halaga, na marahil ay hindi ako mahalaga sa kahit sino. Nagbigay si William ng panyo, tunay na linen, na may burda ng kanyang mga inisyal. Mahalaga ka, Maria. Napakahalaga mo na binago mo ang buong takbo ng aking buhay sa isang kilos ng kabutihan. Pinunasan ko ang aking mga mata at tumingin sa paligid ng kahangahangang silid sa taong ito na nagpapakita ng respeto at mga mapagkukunan na hindi ko maiisip. Ano na po ang mangyayari? Ngumiti si William. At sa unang pagkakataon, mula nang pumasok ako sa kanyang tahanan, siya ay parang lalaking naligaw na nakilala ko sa istasyon ng tren. Mayroon akong panukala, ngunit una, gusto kong malaman nyo na hindi kayo obligadong kahit ano sa akin, na ibigay nyo na sa akin ang lahat. Ang aking buhay, ang aking pag-asa, ang aking pananampalataya. Anumang iaalok ko sa inyo ngayon ay paraan ko lang upang subukang balansehin ang mga timbangan. Anong uri ng panukala? Pinapatakbo ko ang isang charitable foundation, ang Eleanor Hartwell Foundation for Human Services. Nagpopondo kami ng mga homeless shelter, mga programa sa job training, mga food bank, mga programa na tumutulong sa mga tao na buuin muli ang kanilang buhay. Sinimulan ito ni Eleanor at ipinagpatuloy ko ang kanyang trabaho. Ngunit siya ay huminto, maingat na pinipili ang kanyang mga salita. Pinamahalaan ko ito mula sa malayo sa pamamagitan ng mga accountant at abogado. Sa tingin ko ay gusto ni Eleanor ang isang tao na may tunay na karanasan, isang tao na nakakaunawa kung ano ang ibig sabihin ng kailangan ng tulong upang patakbuhin ang pang-araw-araw na operasyon. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ko. Nag-aalok ka po ba sa akin ng trabaho? Nag-aalok ako sa iyo ng isang layunin kung gusto mo, isang pagkakataon upang tulungan ang ibang mga tao tulad ng iyong pagtulong sa akin. Ang posisyon ay may kasamang sahod na 75,000 piso bawat taon, kumpletong benepisyo, at isang maliit na apartment sa ibabaw ng mga opisina ng pundasyon. 75,000 piso, ito ay mas maraming pera kaysa sa aking naisip na gagawin ng mag-isa. Ngunit higit pa roon, ito ay isang pagkakataon upang maging mahalaga muli, upang gamitin ang aking sakit, upang matulungan ang ibang mga tao na gumaling. Bakit ako? Tanong ko. Maaari kayong kumuha ng kahit sino, isang tao na may mga kwalifikasyon at karanasan. Ang ngiti ni William ay mahina ngunit matatag, dahil naiintindihan mo kung ano ang ibig sabihin ng mawala ang lahat at makaramdam pa rin ng pakikiramay sa iba. Dahil noong wala kang kahit ano, ibinigay mo ang lahat. Hindi iyan ang matututunan sa paaralan, Maria. Iyan ay bagay na dala mo sa iyong puso. Tumingin ako sa paligid ng magandang silid. Nag-iisip tungkol sa ampunan na naiwan ko, tungkol kina Ana at Mrs. De La Cruz at lahat ng ibang mga babae na nagsisikap na buuin muli ang kanilang mga buhay mula sa wala. Ito ay parang isang panaginip, masyadong maganda para maging totoo. Maaari ba akong magtanong ng isang bagay? Sabi ko. Ano man? Noong gabing iyon sa istasyon ng tren, kung hindi kita tinulungan, talagang gagawin mo ba? Si William ay tahimik ng mahabang panahon. Hindi ko alam. Gusto kong isipin na makakahanap ako ng ibang paraan, ngunit ako ay nasa isang napakadilim na lugar. Ang alam ko lang ay ang iyong kabutihan ang nagbalik sa akin sa liwanag. Ipinapaalala mo sa akin na ang pangitain ni Eleanor sa mundo, isang mundo kung saan nagmamalasakitan ang mga tao, ay sulit ipaglaban. Naisip ko si Jose, kung paano niya sinira ang buhay ko at iniwan ako na walang dala kundi 73 centavos at isang pusong puno ng sakit. Ngunit marahil, talagang pinalaya niya ako upang maging ang taong ako ay nararapat maging. Tinanggap ko na, sabi ko, ang aking tinig ay matatag sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo. Tinanggap ko ang iyong alok. Ang mukha ni William ay nagliwanag sa tunay na kagalakan. Mahal ka sana ni Eleanor, sabi niya.
Palagi niyang sinasabi na ang mga anghel ay hindi palaging may pakpak. Minsan mayroon lang silang mabubuting puso at 100 piso na hindi nila kayang ibigay. Habang nakaupo ako sa magandang library na iyon, napapalibutan ng init ng apoy at ng pangako ng isang bagong simula, napagtanto ko na ang aking pinakamababang sandali ay humantong sa pinakamataas kong sandali. Minsan ang pagtatapos ng isang kwento ay simula lamang ng isang magandang kwento. 6 na linggo na sa aking bagong buhay, nakatayo ako sa mga opisina ng Eleanor Hartwell Foundation. Sinusuri ang mga aplikasyon para sa tulong sa pabahay na pang-emergency nang si Antonio ay kumatok sa aking pinto. "Ginang Santos, may taong gustong makipagkita sa inyo." Sabi niya, asawa niyo siya. Ang aking panulat ay nahulog mula sa aking mga daliri, nag-iwan ng mantsa ng tinta sa aplikasyon na aking binabasa. "Ex-husband ko," agad kong itinama, ang puso ko ay bumibilis na. "Jose." Sa pamamagitan ng bintana ng aking opisina, nakikita ko siya sa waiting area. Mukha siyang mas matanda, pagod sa mga gilid sa paraang hindi kayang itago ng mamahaling damit. Ang kanyang buhok ay mas manipis kaysa sa aking pag-alala at may mga bagong linya sa paligid ng kanyang mga mata. Ngunit ang pinakanakapansin sa akin ay ang kanyang postura, hindi sigurado, halos kinakabahan. Hindi ito ang kumpiyansang lalaki na lumakad palabas ng aming kasal na may ganoong pagmamataas na pagiging pinal. "Gusto niyo po bang ipaalis ko siya?" Alok ni Antonio. Naging mapagprotekta siya sa akin sa nakalipas na buwan. Tinatrato ako ng may respeto na inaako ko pa ring tanggapin. "Hindi," sabi ko, nagugulat sa aking kalmadong tono. "Makikita ko siya, ngunit mangyaring manatili kayong malapit." Pumasok si Jose sa aking opisina na may pilit na ngiti na ginagamit niya noon sa mga mahirap na kliyente. Ang kanyang mga mata ay nag-scan sa eleganteng espasyo, ang mahogany desk, ang mga leather chair, ang mga sertipiko ng pagpapahalaga mula sa iba't ibang charities na nakasabit na sa mga dingding. "Maria, mukha kang maayos." Ang kanyang tinig ay nagdala ng bahid ng pagtataka na mas nakakainis sa akin kaysa sa nararapat. "Salamat. Ano ang gusto mo, Jose?" Umupo siya sa silya sa tapat ng aking mesa nang hindi inaanyayahan. Hindi ba pwedeng dumalaw ang isang lalaki sa kanyang asawa, sa kanyang ex-wife, nang walang masamang intensyon? Nakasandal ako sa aking upuan, sinusuri siya. 28 taon ng kasal ang nagturo sa akin na basahin ang kanyang mga kilos. Ang paraan ng pag-aayos niya ng kanyang wedding ring, nasuot pa rin niya. Napansin ko ang bahagyang pagkislot sa gilid ng kanyang bibig kapag naghahanda siyang magsinungaling. Ang sobrang kaswal na tono na nangangahulugang magtatanong siya ng isang bagay na makabuluhan. "Paano mo ako nahanap?" tanong ko. "Hindi madali. Lubos kang nawala pagkatapos." Mabilis niyang itinuro ng malabo, hindi kaya o ayaw sabihing, "Pagkatapos kong sirain ang buhay mo." Ngunit pagkatapos ay may nakarinig ang isang kaibigan ko sa Baguio na nabanggit ang pangalan mo sa pahayagan. May tungkol sa isang charity foundation. Siyempre, noong nakaraang linggo, ang Denver Post ay naglabas ng isang feature tungkol sa mga bagong programa ng pundasyon para sa mga kababaihang walang tirahan. Pinilit ni William na isama ang aking litrato sa kabila ng aking mga protesta tungkol sa privacy. Kaya nagpasya kang bisitahin ako. Si Jose ay gumalaw sa kanyang upuan at nakita ko ang isang sulyap ng isang bagay na hindi ko pa nakikita sa kanya noon. Kawalan ng pag-asa. "Maria, nagkamali ako." "Mga pagkakamali?" Ang salitang iyon ay lumabas na mas matalas kaysa sa aking intensyon. "Nag-empty ka ng mga bank account natin, iniwan mo ako na walang-wala, at nakipilipit ka sa iyong sekretarya. Hindi iyan mga pagkakamali, Jose. Iyan ay mga pagpipilian." Namula ang mukha niya. "Si Sofia at ako, tapos na yon. Mula pa noong mga linggo na ang nakalipas. Wala akong naramdamang anuman sa revelasyong ito. Walang kasiyahan, walang pagbibigay katwiran, tanging isang banayad na pag-usisa tungkol sa dahilan kung bakit niya iniisip na ako ay magmamalasakit. Pasensya na akong marinig iyan," sabi ko. At nagulat ako na napagtanto kong totoo iyon.
Hindi dahil gusto ko siyang bumalik, kundi dahil natutunan ko na ang sakit ay sakit, anuman ang nakakaranas nito. Ang punto ay, patuloy ni Jose, ang kanyang tinig ay nagiging mapanghikayat na tono na ginamit niya noon upang magbenta ng mga policy ng insurance. Nag-isip ako ng husto tungkol sa atin, tungkol sa kung ano ang aking sinayang. Jose, hayaan mo akong matapos. Siya ay yumukod pasulong, ang kanyang mga mata ay matindi. Alam kong nasaktan kita. Alam kong gumawa ako ng mga kakilakilabot na pagpipilian, ngunit nakikita ka dito. Nakikita ang iyong nagawa. Naalala nito sa akin ang babaeng nahulog ako noon 30 taon na ang nakalipas. 30 taon na ang nakalipas bago ang mga anak na hindi dumating. Bago ang mabagal na pagguho ng pagiging malapit. Bago niya napagpasyahang hindi na ako sapat. Iniwan mo ako na walang-wala, sabi ko ng mahina. Sinigurado mong hindi ko man lang kayang kumain. Naiintindihan mo ba ang ginawa mo sa akin? Ang mukha ni Jose ay nagkaroon ng anyo ng tila tunay na pagsisisi. Galit ako, nalilito. Inisip ko, hindi ko alam ang iniisip ko, na okay ka lang, na makakatayo ka sa sarili mong mga paa, palagi kang ang malakas. Napadpad ako sa isang homeless shelter, Jose. Ang mga salitang iyon ay tumama sa kanya na parang pisikal na suntok. Siya ay talagang umatras, ang kanyang mukha ay naging maputla. Ano? Isang homeless shelter? 3 araw na natutulog sa cot, kumakain ng mga libreng pagkain, sinusubukang alamin kung paano muling itatayo ang isang buhay na sistematiko mong sinira. Maria, wala akong ideya. Siyempre hindi mo alam. Masyado kang abala sa paglalaro ng bahay kasama si Sofia para magmalasakit sa nangyari sa babaeng kinasal ka sa loob ng 20 taon. Si Jose ay tahimik nang matagal, nakatingin sa kanyang mga kamay. Nang tumingin siya, may luha sa kanyang mga mata. Gusto kong ayusin ito. Hindi mo kaya. Kaya kong subukan. Inabot niya ang kanyang jacket at kinuha ang isang nakatuping dokumento. Pinagawa ko ito sa abogado ko. Ito ay isang financial settlement, higit pa sa patas. Binibigyan ka nito ng kalahati ng lahat ng natitira sa akin. Hindi ko hinawakan ang mga papeles. Ano ang ibig mong sabihin, lahat ng natitira sa iyo? Ang tawa ni Jose ay mapait. Lumabas na ang mga 20 taong gulang ay mahal. Si Sofia ay may mga partikular na panlasa. Ang sports car, ang luxury apartment, ang mga shopping trip, lahat iyon ay mabilis na nadagdagan. At nang napagtanto niya na ang pera ay nauubos ng mas mabilis kaysa sa inaasahan, nagpasya siyang hindi ako masyadong isang catch tulad ng inakala niya. Kaya iyon na, iniwan siya ni Sofia noong nagsimulang matuyo ang balon ng pera. At ngayon narito siya, sinusubukang bawiin ang babaeng kanyang itinapon. Ang kabalintunaan ay magiging nakakatawa kung hindi ito nakakaawa. Hindi ako ang iyong backup plan. Maria, hindi ito ganyan. Ngunit ang kanyang tono ay nagpapahiwatig ng kabaligtaran. Miss na kita, Maria. Miss ko na tayo. Totoo ang ating pinagsamahan, kahit na nakalimutan ko yon sandali. Tumayo ako at naglakad patungo sa bintana, tumitingin sa kalye sa ibaba kung saan nagmamadali ang mga tao sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ilang buwan na ang nakalipas, ako ay isa sa kanila. Nawala, desperado, hindi nakikita. Ngayon, mayroon akong layunin, respeto, isang kinabukasan na aking ginagawa para sa aking sarili. Totoo ang ating pinagsamahan noon, sabi ko. Ngunit pinatay mo ito nang piliin mong ipagkanulo ang lahat ng ating itinayo ng magkasama. Nagkakamali ang mga tao, nagbabago ang mga tao. Tama ka, sabi ko, bumabalik upang harapin siya. Nagbago ako, hindi na ako ang babae na umasa sa iyo para sa lahat, na nagtayo ng aking buong pagkatao sa pagiging asawa mo. Gusto ko kung sino ako ngayon, Jose. Tumayo rin si Jose, lumapit. Ngunit isipin mo kung ano ang maaari nating itayo ng magkasama. Malinaw kang matagumpay dito. Ang pundasyong ito, ang posisyong ito, at mayroon pa akong mga mapagkukunan, mga koneksyon. Maaari tayong maging isang koponan muli. Isang koponan na parang hindi tayo talaga naging magkapareha,
kundi siya ang bituin at ako ang sumusuportang manlalaro. Napansin kong suot mo pa rin ang iyong wedding ring, sabi ko. Tiningnan ni Jose ang kanyang kamay na parang nagulat na makita ang gintong singsing doon. Hindi ko ito tinanggal. Kahit noong kasama ko si Sofia, alam ng isang bahagi ko na nagkamali ako. Ngunit hindi mo ako hinanap hanggang ngayon, hanggang iniwan ka ni Sofia at naubos ang pera. Ang kanyang mukha ay nag-asim. Hindi ganyan. Eksakto, hindi mo ako namimiss, Jose. Namimiss mo ang kaginhawaan ng pagkakaroon ng isang tao na gagawa ng lahat, na gagawing mas madali ang iyong buhay nang walang hinihinging kapalit. Hindi iyan patas, hindi ba? Umupo ako, biglang nakaramdam ng pagod. Sa loob ng 21 taon, inangkop ko ang aking sarili sa iyong karera, sa iyong mga libangan, sa iyong mga kaibigan, sa iyong pamilya. Inayos ko ang aking buhay sa paligid ng sayo nang lubos na nakalimutan ko na ako ay may sariling mga kagustuhan. At nang mapagpasyahan mong gusto mo ng bago at kapanapanabik, itinapon mo ako na parang disposable ako. Naupo muli si Jose, ang pakikipaglaban sa kanya ay tila nawawala. Ano ang gusto mong sabihin ko? Na nagsisisi ako? Nagsisisi ako? Na mali ako? Mali ako? Na mahal kita? Mahal kita. Mahal mo ba ako? Narinig kong malambing. O mahal mo ba ang ideya na magkaroon ng isang tao na mag-aalaga sa iyo muli? Isang tao na magpapasarap sa iyong buhay habang hinahanap mo ang iyong susunod na hakbang. Hindi siya sumagot kaagad, na sapat na ang sagot. Gusto kong umalis ka na ngayon, sabi ko. Maria, kunin mo ang iyong settlement offer. Hindi ko kailangan ng pera mo at hindi ko rin kailangan ng iyong mga pangako. May binuo akong isang bagay dito na akin, isang bagay na mahalaga. Hindi ko iyon isusuko para bumalik sa pagiging supporting role mo. Dahan-dahang tumayo si Jose, ang kanyang mukha ay may halong sakit at galit. Kaya iyon na. 30 taon tayong nagsama at itatapon mo lang lahat. Itinapon mo ito nang piliin mo si Sofia kaysa sa ating kasal. Tinatanggihan ko lang na pulutin ang mga piraso para sa iyo. Lumapit siya sa pinto. Pagkatapos ay huminto. Alam mo ang problema mo, Maria? Naging mapait ka. Ang babaeng pinakasalan ko ay magpapatawad sa akin. Ang kanyang mga salita ay nilayon upang manakit, upang pagdudahan ko ang aking sarili. Ilang buwan na ang nakalipas, marahil ay gumana ang mga ito, ngunit natutunan ko na ang aking sariling lakas upang manipulahin ng kanyang pagkadismaya. Tama ka, sabi ko ng mahinahon. Ang babaeng pinakasalan mo ay magpapatawad sa iyo, tatanggapin ka muli, at gugugulin ang natitirang bahagi ng kanyang buhay na nag-iisip kung kailan ka muling aalis. Ngunit hindi na ako ang babaeng iyon at nagpapasalamat ako para doon. Umalis si Jose nang walang isa pang salita, dala ang kanyang mga settlement papers at ang kanyang mga walang lamang pangako. Pagkatapos ng pinto ay nagsara, umupo ako sa katahimikan ng aking opisina, naghihintay na makaramdam ng anuman, kalungkutan, pagsisisi, pagdududa. Ngunit ang lahat ng naramdaman ko ay kaginhawahan. Nag-buzz ang telepono ko na may text mula kay William. Dinner tonight. May mga ideya ako para sa pagpapalawak ng job training program. Ngumiti ako habang nagtatype ako pabalik. I'll be there. Ito ang aking buhay ngayon. Makabuluhang trabaho, tunay na respeto, isang kinabukasan na aking ginagawa para sa aking sarili. Jose ay gumawa sa akin ng isang pabor sa pamamagitan ng pagpapakita sa akin kung ano ang aking nawala. Ngunit higit sa lahat, ipinakita niya sa akin kung gaano na ako lumago. 3 araw matapos ang pagbisita ni Jose, nagtatrabaho ako ng overtime sa pundasyon nang lumitaw si Antonio sa aking pinto na may nag-aalalang ekspresyon. Ginang Santos, bumalik ang inyong ex-husband. Medyo iginigiit niya na makita kayo at mukhang balisa siya. Sa pamamagitan ng bintana ng aking opisina, nakikita ko si Jose na naglalakad sa waiting area. Kahit mula sa malayo, halata ang kanyang paghihirap. Ang kanyang buhok ay gusot, ang kanyang mamahaling suit ay lukot, at ang kanyang mga galaw ay may jerky quality ng isang tao na tumatakbo sa kawalan ng pag-asa at sobrang kape.
Okay lang, Antonio, ipadala niyo siya, ngunit mangyaring manatiling malapit. Sumugod si Jose sa aking pinto bago pa man siya maayos na maipakilala ni Antonio. Ang kanyang mukha ay namumula at ang kanyang mga mata ay mailap. Hindi ito ang kalmado, medyo nagsisising lalaki na bumisita sa akin nang mas maaga sa linggong ito. Ito ay isang tao sa gilid ng pagbagsak. Kailangan nating mag-usap, sabi niya nang walang paunawa. Ang kanyang tinig. Malugod kang uupo. Tugon ko ng kalmado, itinuturo ang upuan sa tapat ng aking mesa. Ngunit nanatili siyang nakatayo, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa kanyang mga gilid. Kailangan mo akong balikan, Maria. Nagmamakaawa ako sa'yo. Ang hubad na kawalan ng pag-asa sa kanyang tinig ay dapat na gumalaw sa akin. Dati, gagawin nito. Ngunit natutunan kong tingnan ang lampas sa kanyang emosyonal na mga manipulasyon patungo sa mga kalkulasyon sa ilalim. Jose, malinaw na nababagabag ka. Marahil dapat kang umuwi. At wala akong mapupuntahan. Ang mga salitang iyon ay sumabog mula sa kanya. Na-foreclose ang bahay kahapon. Ang bahay, Maria, ang ating bahay. Nakaramdam ako ng maliit na kirot ng kalungkutan para sa tahanan kung saan kami nagtayo ng aming buhay. Ngunit ito ay malayo tulad ng pagdadalamhati sa isang bagay na pag-aari ng ibang tao sa ibang panahon. Pasensya na akong marinig iyan, sabi ko, at totoo iyon. Ngunit hindi ko maintindihan kung ano ang inaasahan mong gawin ko tungkol dito. Nahulog si Jose sa upuan, ang kanyang ulo sa kanyang mga kamay. Lahat ay nawala. Lahat. Ang bahay, ang ipon, ang mga retirement account. Si Sofia, hindi lang siya gumastos ng pera para sa sarili niya. May mga utang siya, mga utang sa pagsusugal, mga credit card na hindi ko alam. Ginamit niya ang pangalan ko, ang aking kredito. Ang larawan ay unti-unting nagiging malinaw. Hindi lang sinusuportahan ni Jose ang isang batang mahilig sa mamahaling panlasa. Siya ay walang malay na nagpopondo sa kanyang mga adiksyon. Kailan mo nalaman? Tanong ko. 2 linggo na ang nakalipas. Pagkatapos niyang umalis, dumating ang mga bill. Tumatawag ang mga collection agency. Sinubukan kong ayusin ito ng mag-isa. Inisip kong kaya kong ayusin ang isang bagay, ngunit tumingala siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay pula-pulang at desperado. Kailangan ko ng tulong, Maria. Kailangan kita. Narito na. Ang tunay na dahilan ng kanyang pagbabalik. Hindi pag-ibig, hindi pagsisisi, kundi pangangailangang pinansyal. Gusto mong tulungan kita sa pinansyal? Hindi lang pera, mabilis niyang sabi. Oo, alam kong magaling ang ginagawa mo dito at naisip ko siguro, ngunit higit pa roon. Kailangan ko ng katatagan. Kailangan ko ng isang tao na kilala ko na nakakaintindi. Isang tao na maglilinis ng iyong kalat, di ba? Pagputol ko. Ang mukha ni Jose ay namula. Hindi iyan ang ibig sabihin nito, di ba? Pumunta ka dito na nagsasalita tungkol sa pag-ibig at pangalawang pagkakataon, ngunit ang talagang hinihingi mo ay ako ang magliligtas sa iyo mula sa mga kahihinatnan ng iyong mga pagpipilian muli. Gumawa ako ng mga pagkakamali. Gumawa ka ng mga pagpipilian, Jose. Pinili mong iwan ang ating kasal. Pinili mong alisin ang lahat ng pera sa ating mga account. Pinili mong pagkatiwalaan ang isang tao na halos hindi mo kilala sa ating hinaharap sa pananalapi. Hindi iyan mga pagkakamali. Iyan ay mga desisyon. Biglang tumayo si Jose, nagsimulang maglakad-lakad muli. Sige na. Oo, gumawa ako ng maling desisyon, ngunit tayo ay mag-asawa, tayo ay kasal, tayo ay hiwalay na. Naalala mo ang ideya mo? Maaari nating ayusin iyan. Maaari tayong magpakasal muli. Maaari tayong... Jose, tigil. Ang aking tinig ay sapat na matatag upang maputol ang kanyang lalong nagiging balisa na mga salita. Pakinggan mo ang iyong sarili. Hindi mo ako hinihiling na tanggapin ka pabalik dahil mahal mo ako. Hinihiling mo ito dahil kailangan mo ng isang tao na mag-aalaga sa iyo. Iyan ang ibig sabihin ng kasal. Nagalit siya. Ang kanyang kawalan ng pag-asa ay sa wakas ay naging galit. Mag-aalaga ang mga tao sa isa't isa. Inalagaan kita sa loob ng 2 taon. Sino ang nag-alaga sa akin? Nagbigay ako sa iyo. Binigyan kita ng bahay, seguridad?
Binigyan mo ako ng pagkaasa, pagtatama ko. Sinigurado mong hindi ako mabubuhay kung wala ka, at pagkatapos ay ginamit mo iyan bilang pampalit tuwing hindi ako sumasang-ayon sa isang bagay na gusto mo. Tiningnan ako ni Jose na parang nagsalita ako sa isang dayuhang wika. Bakit hindi ka nagreklamo dati? Dahil hindi ko alam na may karapatan akong magreklamo. Akala ko iyon lang ang dapat gawin ng kasal, ako ang nagpapadali sa iyong buhay habang ikaw ang gumagawa ng lahat ng desisyon. At ngayon, iniisip mong mas mabuti ka pa dyan. Mas mabuti ka pa kaysa sa akin? Ang tanong ay nakabitin sa pagitan namin. Puno ng mga tao nang hindi nasabing sama ng loob. Ang mukha ni Jose ay nakabaluktot na may halong sakit at galit na parang ang aking pagtanggi na iligtas siya ay isang personal na pagtataksil. Sa tingin ko, karapat-dapat ako sa mas mabuti kaysa sa pagiging fallback plan ng isang tao, sabi ko ng mahina. Isang mahinang katok sa pinto ang pumutol sa amin. Pumasok si William, ang kanyang presensya kaagad na nagpabago sa enerhiya sa silid. Siya ay nakasuot ng kaswal, khaki at sweater, ngunit may taglay na tahimik na awtoridad na nagmumula sa tunay na kumpiyansa. Maria, humihingi ako ng paumanhin sa panghihimasok. Sinabi ni Antonio na baka kailangan mo. Huminto siya nang makita ng kanyang mga mata ang balisang estado ni Jose at ang aking tensyonadong postura. Okay lang ba ang lahat? Nagtuwid si Jose. Ang kanyang mga insurance salesman instincts ay nagpatuloy kahit na sa kanyang emosyonal na estado. At kayo si William Hartwell, sabi ni William ng kalmado, pumasok sa silid. Ako ang founder ng pundasyon at kayo ay si Jose. May sumilay sa mukha ni Jose, pagkilala marahil o pagtutuos. Hartwell, tulad ng Hartwell Properties, Hartwell Industries, at iba pa, kumpirma ni William. Naging napakahalaga ni Maria sa ating organisasyon, talagang hindi mapapalitan. Ang mga mata ni Jose ay nagdart sa pagitan ni William at ko, at halos makikita ko ang mga gulong na umiikot sa kanyang ulo. Gaano kayo magkakilala? Sapat na, sabi ni William. Ang kanyang tono ay kasiya siya, ngunit may gilid na nagpapahiwatig na dapat maging maingat si Jose sa kanyang mga susunod na salita. Nakikita ko. Ang tinig ni Jose ay naging masama, isang tono na nakilala ko mula sa kanyang pinakamalala na mga sandali sa aming kasal. At sa tingin ko, iniisip mong alam mo ang lahat tungkol sa ating relasyon, tungkol sa kahulugan natin sa isa't isa. Alam ko na si Maria ay isa sa mga pinakamaawain, matalino at matatag na tao na aking nakilala, sagot ni William ng pantay. Alam ko na nagtayo siya ng isang bagay na kahanga-hanga dito sa loob lamang ng ilang buwan. At alam ko na kahit sino na hindi makakita ng kanyang halaga ay hindi karapat-dapat sa kanya. Namula ang mukha ni Jose. Hindi mo alam ang tungkol sa ating kasal. Tungkol sa kung ano ang ating itinayo ng magkasama, tungkol sa kung ano ang utang niya sa akin, kung ano ang utang niya sa iyo. Ang tinig ni William ay nanatiling kalmado, ngunit may isang bagay na mapanganib na kumislap sa kanyang mga mata. Ano sa tingin mo ang eksaktong utang niya sa iyo? 20 taon ng aking buhay. 21 taon ng pagbibigay para sa kanya, pagsuporta sa kanya, pagsuporta sa kanya. Lumapit si William kay Jose, ang kanyang presensya ay biglang nakakatakot sa kabila ng kanyang kalmadong kilos. Iyon ba ang tawag mo sa pag-empty ng bawat account, pag-iwan sa kanya na walang dala, at pagpilit sa kanya sa isang homeless shelter? Ang bibig ni Jose ay bumagsak. Sinabi niya sa iyo iyon. Sinabi niya sa akin ang iyong kalupitan. Oo. Sinabi rin niya sa akin ang iyong pagiging makasarili, ang iyong pagtataksil, at ang iyong kumpletong pagwawalang bahala sa kanyang kapakanan. Talaga bang inisip mong itatago niya pa rin ang iyong mga sikreto ngayon? Sandali lang. Hindi, ikaw ang maghintay. Ang tinig ni William ay tahimik pa rin, ngunit ito ay nagdala ng bigat ng ganap na awtoridad. Sinira mo ang buhay ng babaeng ito dahil nababagot ka sa iyong kasal. Iniwan mo siyang walang-wala dahil masyado kang duwag para harapin ang mga kahihinatnan ng iyong mga pagpipilian ng tapat.
At ngayon mayroon kang kapalangang dumating dito na humihingi sa kanya na linisin ang isa pang problema na iyong ginawa. Tumingin si Jose sa pagitan ni William at ko. Ang kanyang mukha ay nagpapalit-palit sa pagkalito, galit at pagtaas ng pagkaunawa. Gaano karami ang sinabi niya sa iyo? Lahat ng mahalaga, sagot ni William. Kabilang ang katotohanan na nandito ka dahil ang iyong huling relasyon ay nag-iwan sa iyo na bangkarote, hindi dahil bigla mong napagtanto kung ano ang iyong nawala. Ang mga salita ay tumama kay Jose na parang mga pisikal na suntok. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak at sa sandali ay mukha siyang matandang lalaki na siya ay nagiging. Hindi ganyan, sabi niya ng mahina. Hindi ba? Kinuha ni William ang kanyang telepono at nag-scroll sa isang bagay bago ipakita kay Jose ang screen. Notice of foreclosure filed 8 days ago. Bankruptcy petition filed 6 days ago. Credit rating dropped to subprime 4 days ago. Magpapatuloy pa ba ako? Naging maputla ang mukha ni Jose. Paano mo? Ginagawa kong negosyo ko na malaman ang mga banta sa mga taong mahalaga sa akin, sabi ni William ng simple. Talaga bang inisip mong makarating ka dito at manipulahin si Maria nang walang sinumang sumusuri sa iyong sitwasyon? Tiningnan ko si William, napagtanto na pinoprotektahan niya ako sa mga paraang hindi ko alam na kailangan ko ng proteksyon. Ang ideya ay dapat na nagambala sa akin. Nagtrabaho ako ng napakahirap upang maging independyente. Ngunit sa halip, ito ay parang ang mga aksyon ng isang taong tunay na nagmamalasakit sa aking kapakanan. Naupo si Jose sa kanyang upuan. Ang pakikipaglaban ay nawala sa kanya ng lubusan. Wala na akong mapupuntahan. Sa unang pagkakataon mula nang bumalik siya sa aking buhay, nakaramdam ako ng tunay na awa para sa kanya. Hindi ang manipulative na emosyon na sinusubukan niyang pukawin, kundi tunay na kalungkutan para sa isang lalaki na sumira sa lahat ng mabuti sa kanyang buhay at ngayon ay nahaharap sa mga kahihinatnan ng mag-isa. Jose, sabi ko ng mahina, pasensya na akong naririnig mo ang pinagdadaanan mo. Totoo talaga ako, ngunit hindi ako ang iyong solusyon. Bakit hindi? Ang kanyang tinig ay halos bulong. Dati tayong maganda. Dati, matagal na. Ngunit iyon ay bago mo itinuro sa akin na ako ay disposable. Bago mo ipinakita sa akin na ang iyong pag-ibig ay may mga kondisyon na hindi ko matutupad. Tumingin si Jose sa akin at sa sandali ay nakakita ako ng isang kislap ng lalaking minahal ko 30 taon na ang nakalipas. Bata, hindi sigurado, sinusubukang alamin kung paano maging isang matanda sa isang komplikadong mundo. Minahal kita, sabi niya ng mahina. Alam ko, sagot ko, at minahal din kita. Ngunit ang pag-ibig ay hindi sapat kapag hindi ito kasama ng respeto, ng katapatan, ng pangunahing dignidad ng tao. Tumango si Jose ng dahan-dahan. Ang pagtanggap ay sa wakas ay nagsisimulang pumalit sa kawalan ng pag-asa sa kanyang ekspresyon. Tumayo siya, itinutuwid ang kanyang lukot na suit jacket. Sa tingin ko ito na ang pamamaalam. Sa tingin ko nga, naglakad siya papunta sa pinto, pagkatapos ay huminto muli. Para sa kung ano ang halaga nito, ikinalulugod kong nakahanap ka ng isang bagay na nagpapasaya sa iyo. Ikinalulugod kong hindi ka na ang babaeng iniwan ko. Pagkaalis niya, kami ni William ay tumayo sa katahimikan ng aking opisina, ang bigat ng kawalang hanggan ay nag-aayos sa amin. Okay ka lang ba? Tanong ni William. Naisip ko ito ng tapat. Oo, sabi ko, nagugulat sa kung gaano ito totoo. Sa tingin ko, totoo nga. Isang taon mamaya, nakatayo ako sa main hall ng Eleanor Hartwell Foundation sa aming taunang benefit dinner. Nanonood habang ang 300 bisita ay naghahalo sa ilalim ng mga crystal chandelier at nag-aalok para sa mga item ng silent auction. Ang kaganapan ay nakalikom ng mahigit 200,000 peso para sa aming mga programa. Ngunit higit sa lahat, ito ay nagdala ng magkasama ang mga tao na tunay na nagmamalasakit sa paggawa ng pagbabago. Nervous, si William ay lumitaw sa tabi ko, elegante sa kanyang itim na tuksedo, ngunit mayroon ang mainit na ngiti na naging pamilyar sa loob ng mga nakalipas na buwan. Excited!
Pagtatama ko, pinapakinis ang palda ng aking navy blue dress. Malayo na ang narating mula sa mga damit ng ampunan na suot ko noong unang beses tayong nagkita. Tingnan ang turnout na ito. Siguradong matutuwa si Eleanor. Matutuwa sana siya tungkol sa iyo, sabi ni William ng tahimik. Tungkol sa iyong ginawa dito. Sa loob ng nakalipas na taon, ang pundasyon ay lumawak ng higit pa sa aking naisip na posible. Nagbukas kami ng isang job training center, isang childcare facility para sa mga ina na nagbabago, at isang programa sa financial literacy. Ngunit ang proyekto na pinagmamalaki ko ay ang mentorship program na nagpares ng mga babae na muling binuo ang kanilang buhay sa mga nagsisimula pa lamang sa kanilang paglalakbay. Si Ana mula sa ampunan ngayon ay isa sa aming pinaka-epektibong mentor na nakatapos ng nursing school at nakahanap ng sariling apartment. Ginang Santos, isang batang babae ang lumapit. Maria, isa sa mga bagong graduate ng aming programa. Gusto ko lang ulit magpasalamat sa lahat. Magsisimula ako sa aking bagong trabaho bilang medical assistant sa Lunes. Ginawa mo ang trabaho, Maria. Nagbigay lang ako ng ilang gabay. Habang si Maria ay naglalakad palayo na may nakangiting kumpiyansa, naramdaman ko ang malalim na kasiyahan na naging palagian sa aking bagong buhay. Ito ang pakiramdam ng layunin, hindi lang pag-iral, kundi mahalaga. Maria, isang pamilyar na tinig ang nagpatalikod sa akin. Si Mrs. De La Cruz ay nakatayo malapit, nakasuot ng simple ngunit eleganteng itim na damit at hawak ang braso ng isang marangal na Ginoo na may pilak na buhok. Mrs. De La Cruz, mukhang maganda kayo. Siya ay kumikinang. Gusto kong ipakilala ka sa aking asawa, si Robert. Nagpakasal kami noong nakaraang buwan. Mahigpit na nakipagkamay sa akin si Robert. Sinabi ni Mrs. De La Cruz ang maraming tungkol sa iyo, kung paano mo siya tinulungan na malaman ang sistema noong naantala ang kanyang disability payments. Nagtulungan tayo, sabi ko, na nangangahulugang iyon. Iyan ang ginagawa ng pamilya. Pagkatapos nilang umalis, kami ni William ay muling natagpuan ang aming sarili nang mag-isa malapit sa mga bintana na nakatingin sa lungsod. Ang mga ilaw ng Baguio ay nakalatag sa ibaba namin. Bawat isa ay kumakatawan sa mga buhay na nabubuhay, mga pangarap na hinahabol, mga kwentong nagbubukas. Mayroon akong isang bagay para sa'yo, sabi ni William, habang inaabot ang kanyang bulsa ng jacket. William, binigyan mo na ako ng napakarami. Hindi ito galing sa akin. Inabot niya sa akin ang isang envelope na may nakasulat na pangalan ko sa nanginginig na sulat kamay. Dumating ito kaninang umaga. Maingat kong binuksan ito, binubuklat ang isang sheet ng papel. Ang return address ay nagpatigil sa aking hininga. Ito ay mula kay Jose. Mahal kong Maria, simula ng sulat. Sana ay makita ka nito na maayos at masaya. Nais kong malaman mo na ginugol ko ang nakaraang taon sa isang programa ng paggamot, hindi lamang para sa problema sa pananalapi na aking ginawa, kundi para sa mga isyong emosyonal at psikolohikal na humantong sa akin na gumawa ng mga mapanirang desisyon. Hindi kita bibigyan ng detalye, ngunit nais kong malaman mo na naiintindihan ko na ngayon kung ano ang ginawa ko sa iyo at kung bakit ang aking mga kamakailang pagtatangka na bawiin ka ay mas pareho pa rin na pagiging makasarili. Karapat-dapat ka sa mas mabuti kaysa sa ibinigay ko sa iyo, pareho noong kasal natin at pagkatapos. Nagsusulat ako upang sabihin sa iyo na mas gumaganda na ako. Nakahanap ako ng trabaho bilang bookkeeper para sa isang maliit na non-profit. Hindi gaanong malaki ang sahod, ngunit ito ay tapat na trabaho at natututo akong mamuhay ayon sa aking kakayahan. Higit sa lahat, natututo akong mabuhay kasama ang aking sarili. Nakita ko ang artikulo sa pahayagan tungkol sa pagpapalawak ng pundasyon at ang iyong promosyon bilang executive director. Ipinagmamalaki kita, Maria. Ipinagmamalaki ang babaeng naging ka. Bagaman naghihinala ako na palagi ka namang ganyan. Masyado lang akong makasarili para makita ito. Hindi ko inaasahan o gusto ng tugon sa sulat na ito. Nais ko lang malaman mo na nagpapasalamat ako para sa aral na itinuro mo sa akin nang tumanggi kang iligtas ako. Ito ang pinakamahirap na regalo na ibinigay sa akin ng sinuman, ngunit ito ang eksaktong kailangan ko.
Umaasa ako na kasing saya mo, gaya ng nararapat. May respeto at pasasalamat, Jose. Binasa ko ang sulat ng 2 beses, nakakaramdam ng hindi inaasahang gaan sa aking dibdib. Hindi naman talaga saya, ngunit isang pakiramdam ng pagkumpleto na parang ang huling masakit na kabanata ng aking lumang buhay ay sa wakas ay nakahanap ng tamang pagtatapos. Magandang balita? Tanong ni William ng mahina. Closure, sabi ko, maingat na tiniklop ang sulat. Tumango si William, nauunawaan ng hindi kailangan ng paliwanag. Sa loob ng nakaraang taon, ang aming pagkakaibigan ay lumalim sa isang bagay na pinag-aaralan ko pa ring pangalanan. Hindi ito romansa. Pareho kaming masyadong alam ang aming kani-kanilang mga paglalakbay upang magmadali sa anumang komplikado. Ngunit ito ay kasama, paggalang sa isa't isa, at isang pinagsamang pakiramdam ng layunin na mas matatag kaysa sa anumang relasyon na aking naranasan. May iba pa, sabi ni William. Isang bagay na gusto kong pag-usapan natin. Oh, ngumiti siya. Ngunit nakita ko ang isang pahiwatig ng kaba. Nag-iisip ako tungkol sa pagpapalawak ng saklaw ng pundasyon, pagbubukas ng mga sangay sa ibang mga lungsod, ngunit nangangahulugan iyon ng mas maraming paglalakbay, mas maraming responsibilidad, mas maraming pagkakataon na makatulong sa mga tao. Naiintindihan ko. Ano ang tinatanong mo? Nag-aalok ba kayo na maging punong tagapamahala ng buong organisasyon? Nangangahulugan ito ng malaking pagtaas ng sahod sa 150,000 piso bawat taon at pagmamay-ari ng equity sa mga ari-arian ng pundasyon. Ngunit higit pa roon, ito ay nangangahulugan ng kalayaan na palawakin ang aming misyon kung anuman ang tingin nyo ay angkop. 150,000 piso. Isang taon na ang nakalipas, nagpapasalamat ako sa libreng pagkain sa isang homeless shelter. Ngayon, ako ay inaalok ng uri ng posisyon na hindi ko kailanman pinangarap na posible. Bakit ako? Tanong ko, bagaman nagsisimula na akong maunawaan ang kanyang sagot. Dahil naiintindihan mo kung ano ang ibig sabihin ng kailangan ng tulong at naiintindihan mo kung ano ang kinakailangan upang muling itayo ang isang buhay. Dahil mayroon kang pananaw kung paano tayo makakagawa ng higit pa sa pagbibigay ng pansamantalang lunas. Makakapagbigay tayo ng permanenteng pagbabago at dahil pipiliin ka ni Eleanor. Tumingin ako sa paligid ng silid, sa pagdiriwang ng pag-asa at mga pagkakataong pangalawa sa mga mukha ng mga taong nakahanap ng kanilang paraan pabalik mula sa bingit. Isang taon na ang nakalipas, ako ay isa sa kanila. Ngayon ako ay nasa posisyon na masiguro na ang iba ay magkakaroon ng parehong pagkakataon. Tinanggap ko, sabi ko. Ang ngiti ni William ay naging maliwanag. Palagi sinasabi ni Eleanor na ang mga anghel ay dumadating na nakadamit bilang ordinaryong tao na gumagawa ng mga hindi pangkaraniwang bagay. Sa tingin ko, siya ay tumutukoy sa iyo. Siya ay tumutukoy sa ating lahat. Pagtatama ko. Lahat ng pumipili ng kabutihan kapag maaari silang pumili ng pagiging makasarili. Lahat ng tumutulong kapag maaari silang lumayo. Habang ang gabi ay bumababa at ang mga bisita ay nagsisimulang umalis, nakita ko muli ang aking sarili na nakatayo sa tabi ng mga bintana. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako tumitingin sa mga ilaw ng lungsod. Pinapanood ko si William na nagpapaalam sa huling mga donor. Ang kanyang madaling biyaya at tunay na init ay halata sa bawat pakikipag-ugnayan. Penny, para sa iyong mga iniisip, sabi niya, bumabalik sa akin. Iniisip ko ang tungkol sa mga istasyon ng tren, sabi ko. Tungkol sa kung paano kung minsan ang pinakamalala na sandali ng iyong buhay ay direktang humahantong sa pinakamaganda. Walang pagsisisi, kung gayon? Pinag-isipan ko ang tanong ng seryoso. Isang taon na ang nakalipas, nawala ko ang lahat ng sa tingin ko ay mahalaga. Ang aking kasal, ang aking tahanan, ang aking seguridad sa pananalapi, ang aking pagkakakilanlan. Ngunit sa pagkawala ng mga bagay na yon, natagpuan ko ang isang bagay na mas mahalaga. Ang aking sariling lakas, ang aking kakayahang maging independyente, ang aking kakayahang magkaroon ng kahulugan sa mundo, sa aking sariling mga termino. Walang pagsisisi, sabi ko ng matatag. Hindi tungkol sa diborsyo, hindi tungkol sa ampunan,
Hindi kahit tungkol sa pagbibigay sa iyo ng aking huling 100 piso. Lalo na hindi tungkol doon. William tumawa. Pinakamahusay na 100 piso na natanggap ko. Pinakamahusay na 100 piso na ginastos ko. Habang naghahanda kaming umalis, muling tumingin ako sa mga opisina ng pundasyon. Bukas ay magdadala ng mga bagong hamon, mga bagong pagkakataon upang matulungan ang mga tao na muling buuin ang kanilang mga buhay mula sa simula. Ngunit ngayong gabi, ako ay simpleng nagpapasalamat sa paglalakbay na nagdala sa akin dito. Para sa mga taong tumulong sa akin sa daan at para sa kinabukasan na aking ginagawa, isang kilos ng kabutihan sa bawat pagkakataon. Muling bumabagsak ang niyebe habang kami ni William ay naglalakad patungo sa aming mga sasakyan. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi ito pakiramdam ng parusa. Ito ay parang isang biyaya na nagtatakip sa mundo ng bagong posibilidad. Dinner bukas? Tanong ni William. May mga ideya ako para sa Phoenix expansion. I'll be there, sabi ko. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, alam ko kung saan eksakto. Hindi lang isang lugar kundi isang layunin. Isang tahanan na itinayo ko para sa aking sarili mula sa pakikiramay at determinasyon. Habang nagmamaneho ako sa mga tahimik na kalye ng Baguio, naisip ko ang babae na bumaba sa tren, isang taon na ang nakalipas na may dala lamang na isang maleta at 23 centavos. Siya ay durog, desperado at naniniwala na tapos na ang kanyang buhay. Nagkamali siya. Ang kanyang buhay ay nagsisimula pa lamang. Ang radyo ay tumugtog ng mahina habang ako ay papunta sa komportableng apartment na nakuha ko sa pamamagitan ng sarili kong pagsisikap, puno ng mga muebles na pinili ko at mga libro na gusto kong basahin. Bukas ay gigising ako na may trabahong mahalaga, mga kasamahan na gumagalang sa akin, at isang kinabukasan na limitado lamang ng aking sariling imahinasyon. Si Jose ay gumawa sa akin ng isang pabor noong sinira niya ang aming kasal. Bagaman inabot ako ng 1 taon upang makita ito. Pinalaya niya ako upang matuklasan kung sino talaga ako kapag hindi ko sinusubukang maging kung ano ang kailangan ng iba. Pinilit niya akong hanapin ang aking sariling lakas, ang aking sariling tinig, ang aking sariling halaga. At ang 100 piso na ibinigay ko sa isang estranghero sa bagyo ng niyebe. Ito ang pinakamahusay na pamumuhunan na nagawa ko. Hindi dahil sa kung ano ang dala nito sa akin, kundi dahil sa kung ano ang itinuro nito sa akin tungkol sa taong ako ay nararapat maging. Minsan ang pagtatapos ng isang kwento ay simula lamang ng isang mas magandang kwento. Minsan ang pagbagsak ay talagang pagkahulog sa tamang lugar. At minsan, kapag iniisip mong nawala mo ang lahat, natutuklasan mong nahanap mo ang iyong sarili. Pinindot ko ang aking parking space at umupo ng ilang sandali sa tahimik na kotse, mga snowflake na sumasayaw sa mga sinag ng headlight. Bukas ay magdadala ng mga bagong hamon, mga bagong pagkakataon, mga bagong kwento ng pagbabago at pag-asa. Ngunit ngayong gabi, ako ay simpleng nasiyahan na nasa eksaktong lugar kung nasaan ako, malaya, may layunin, at sa wakas ay tunay na nasa bahay. Ngayon ako ay nagtataka tungkol sa inyo na nakikinig sa aking kwento. Ano ang gagawin nyo kung kayo ay nasa aking lugar? Nakaranas na ba kayo ng katulad nito? Mag-comment sa ibaba. At pansamantala, nagiiwan ako sa final screen ng 2 iba pang kwento na paborito ng channel at tiyak na magugulat kayo. Salamat sa panonood hanggang dito.